Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang pasabog na balita ang gumulantang sa publiko matapos silantad ang umano'y mga katiwalian na kinakasangkutan ng mga gamang or nitong si Tambaloslos Romualdez. Sa isang closed door na pagpupulong sa palasyo, dinala ang mga ebidensya laban sa kanila na naagad namang inahain sa korte. Ayon sa ulat, ang mga ebidensyang ito ay naglalaman ng mga dokumento at transaksyon na nag-uugnay sa pamilya ni Tambaloslos sa ilang mga kontrobersyal na proyekto na nagre-resulta sa pagkawala ng malaking pondo ng gobyerno. Hindi na umano pinayagan ng korte na makalusot ang naturang mga ebidensya na nagsilbing pangunahing basihan para sa pagsampa ng kasong graft and corruption laban sa kanila. Sa kabila ng malalakas na ebidensya na natiling tikom ang bibig nitong si Tambaloslos ukol sa isyong ito. Ayon sa kanilang kampo, hihintayin nila ang mga proseso ng hustisya upang linisin ang kanilang pangalan. Samantala, maraming mga mamamayan ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Marami ang nananawagan ng gawing patas at malinis ang proseso upang hindi maulit ang ganitong uri ng katiwalian sa gobyerno. Ang isyong ito ay naasang magdudulot ng malaking epekto sa politika ng bansa, lalo na't malaki ang papel ng pamilya Tambaloslos sa kasalukuyang administrasyon. Ang publiko ay nakatuon ang pansin sa pagiging desisyon or sa magiging desisyon ng korte sa mga darating na linggo. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Patuloy lang po ang pagtangkilik natin sa ating channel. Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Nagtatanong dito doon sa Quadcom, bagamat sabi niyo nga kung hindi naman kayo gano'n nagpa-participate, wala na bang timetable kung hanggang kailan ito mag-hearing, Kong? Yung Quadcom? Wala ba kayong ideya? Ang tanong mo kung kailan matatapos ang kanilang ginagawa? Opo. Kasi mukhang pahaba na pahaba eh. Palagay ko kailangan natin yung manghuhula dyan. Para pahulaan na lang natin. Ganun ho ba? Oo. Abe, ako nga, hindi ko malaman kung may katapusan pa yan eh. Ganun ho ba? Depende siguro kung nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Habang hindi mo pa nakukuha yan, Opo. walang tigil. Parang pag naghuhukay ka ng ginto dyan eh. Opo, hanggang di Di mo ba? nakikita Akala niya may ginto ron eh. Opo. So talagang pipilitan niya na talagang Hukayin na hukayin. abutin yung kinakailangang lalim na kailangan niyang abutin para makuha niya yung kanyang hinahangad. Aha. Ganun yun, nagmimina sila dyan eh. Pero, well, at least yun magbimina. May layunin ka para ano ang hukayin mo. Ano ba talaga ang layunin po ng Quadcom, Kong? Ano ba talaga hinuhukay nila? Eh, hindi nga kasi nga yung tuntunin na inilatag nila ron, Opo. kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one. Yung connection ng Pogo. Ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK, okay. Oo. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities. Okay. O isang ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Aha. Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? Pagkatapos, tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan? Opo. Aba, sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakaalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita eh. May At mga- least ako, wala akong nakikita. Hindi, may mga ano na ho ba? At least may nailatag na ba? So, ito na ang isa, dalawa, tatlo, mga amendments o kaya mga batas na pwede nating gawin? Dapat ganun ang asahan sana natin. Halimbawa, pang-ilan na ba yan? Pang-walo na yata. Pang-walo na po, oo. Ngayon,
nung umabot ba sila doon sa pang-8 pagdinig, wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1.5 panukalang batas. Oh. At para ngayon, masiguro natin, mga ilang pa po bang tao ang inyong ipatatawag? Ayun na nga po. So, ang medyo nakapag-aalala dito ay walang limitasyon, walang definiteness. Ilan pa yung tatawagin at anong mga tanong ang ipagtatatanong. Kasi malawak yun eh. Pag sinabi mong extrajudicial killings, Ayo po. illegal activities, Nako. sino bang magbibigay sa iyo ng standard ng pamantayan na ito'y illegal? Opo. Di ba? At bakit kinakailangan mo yung 4 na komite na sila yung tutugis sa mga yan? At kung titingnan mo, isa man dun sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo. Wala nga ho. O mukhang nagkakaroon ng agam-agam ang kababayan natin. Paano ngayon halimbawa napoproteksyonan yung karapatan ng mga ipatatawag doon? Ayun. Kasi nakalagay sa tuntunin ang mga karapatan ng lahat ng mga tao na nadadalo sa pagdinig na yan ay Bilang kinakailangan resource person. protektado. Tama po. Hanggang ngayon hindi nila mapanagutan kung paano napoproteksyonan yung karapatan ng lahat ng nag-a-appear sa kanila. Opo. Kasi marami akong naririnig doon, pwede po bang hindi ko nasagutin yan? Opo. Sabi nila. O ibig sabihin, ini-invoke niya yung right to right against self-incrimination. Self-incrimination. Opo. O maaaring ini-invoke niya yung right to privacy. Opo. O hindi pwedeng hindi mo ikasagutin ito. Oho. Yung abogado, hindi makatulong sa kanya. Samantalang sinabi doon, pwede siyang kumuha ng abogado. Pero yung extent ng tulong ng abogado, yung payo na pwede niyang ibigay, hindi nakalagay doon. Hindi ba nakita niyo, minsan bumubulong yung abogado. Oo, nako. Maring nga sinasabi niya, huwag mo sagutin. O nakita siya nung isa sa chairman. Sabi niya, Mr. Chair, nakita ko po yung abogado, pabulong-bulong. Binarningan siya. Subukan mo kang ulitin mo yan, ipakukulong kita. Nasaan ba yung katwiran dyan? Ba't pa nag-abogado? Hindi ba? Ay, nako. So, expect pa pala natin. Kaya kasi akala ko pag nag-recess, di ba, usually ko ang rules dyan kong, pag nag-recess ang Kongreso, dapat lahat ng pinakontempt nyo, di ba, dapat mapapalaya rin. Kaya pala hindi rin mapalaya yung mga ipinakulong, pinakontempt. Kasi tuloy-tuloy pa lang hearing ng Quadcom. Kasi nakahingi sila ng authority mula sa speaker na Ayun kahit pala. kami naka-recess, Oo. meron silang karapatan na duminig. Opo. Yun ang nakuha lang authority eh. Ayun. Ay, nako. Wala Anyway. bang way para mag-complaint, Tong? Meron nagko-complain, hindi ba? Meron nagko-complain, may pumupunta sa korte. Sa korte O, talaga. bahala na ang korte na magpasya kung tama Oho. ang direksyon na tinatahak ng Quadcom. Oho. Kasi sa akin, sarili kong pananaw, pwede ka lamang magkaroon ng 1 o 2 na magpapasya dyan o didinig. Yun sinasabi nilang joint committee. Opo. Kung yung panukalang batas o yung resolusyon na binasa sa plenary ay na-repair sa 2 na komite. Oho. Ngayon, pinag-aakala ko na hindi naman lahat ng mga privileged speech na sinabi ng mga kababayan, ang mga kasama natin doon, ay ni-repair sa 4 na komite na sabay-sabay. Hindi po. Paano mo ngayon inipon yung 4? Oho. Ba't nagkasama-sama Kung sila? pwedeng magselos yung iba dyan eh. Halimbawa, sabi ko nga sa'yo, ilan bang bills ang aking na-file tungkol sa kuryente? Mahigit 10 eh. Resolution, mahigit 12. Nakasampu na pala kayo. O ni isa doon sa 4 na yun, wala namang... Naka-repair. Paano ngayon yan? Pwede akong magselos. Bakit naman itong isang privilege speech nitong isang ito? 4 na komite pa ang duminig. Samantalang isang privilege speech ko, hindi man lang in-repair sa isang komite. Sa kalahating komite. So pwede mo ngayong tingnan. Pwede mong i-analisa. Parang may mali, di ba? Yun. Anyway, Kong, ito na po resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito. Naramdam niyo po ba ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Tako! Ang nagsabi ng opo, ramdam namin 0%.
Nagsabi ng mukhang hindi namin naramdaman na. Nako, naging manhid na yata tayo, 100% na, Kong. Para maramdaman mo kasi, at least meron siyang isang bagay na naramdaman. Halimbawa, Tama. bumili siya ng hopya. Yan. Nabawasan ng 3 sentimo. Pwede niya sabihin, kahit paano naramdaman. Nagmurang hopya, no? Pero hanggat wala siyang maramdaman sa alinman sa kanyang ginagamit, mapaserbisyo man o mapaprodukto, hindi niya mararamdaman talaga. Wala kang may bibigay na halimbawa. Oho. Pero yung ihopya, halimbawa, Opo. ₱2 dati, o naging 150 na lang, Ba? sasabihin niya ngayon, meron po. Naging 3, yung 3 piso. Hindi ba? Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, salamat po ng marami. Hanggang sa susunod na linggo po. Salamat, Nelson. Salamat Biyernes din. ngayon, ha? At salamat po sa ating mga kababayang nakikinig. Oho. Kagaya po ng palagi namin pinapanalangin. Sana po napakasarap po ng ulam ninyo. Ayan. Sana salo-salo ang Friday, buong no? pamilya. Oo nga naman. Ay, nako. Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan dahil Friday ngayon, see you on Monday. Pero bago yan, abangan po kasama natin ngayon. Ha? Oy, opo. Ang Kong Dante Marcoleta. Ba, swerte tayo na. Sa loob ng isang linggo, 3 beses natin nakasama. Kong, masayang Biyernes po sa inyo. Sa biyernes sa inyo, Jen, Nelson, bumabawi tayo sapagkat Opo. napakarami kasing mga araw na hindi man lang ako nakagaganap ng aking sinumpaang tungkulin sa ating programa. Oho. Na kinakailangan 3 beses man lang sa loob ng isang buwan, Oho. ay isang linggo, ay nakadadalaw ako sa ating usapan. Totoo Di ba? po. At saka hinahanap-hanap kayo lagi Kong ng ating mga followers sa radyo, sa telebisyon, maging sa social media. Nalulungkot sila, nasisiphayo po pagka wala kayo Kong eh. Ano ba? Hindi naman namin magampanan ng gusto yung tungkuling iniatak mo sa amin. Kaya hirap na hirap kami ni Nelson Kong. Okay, bakit naman hindi nyo magampanan na dalawa naman kayo? Minsan gusto na lang namin sumayaw ng budot at saka at kung ano-ano pa para ay nako. Basta pagsikapan natin na Opo. basta may panahon, unahin natin yung ating pananagutan dito sa ating programa. Aha. Well, ano ba? Kapag kasi nasanay tayo Kong, nung hindi pa sanang mainit ang mga issue kapag ka Biyernes, ang gusto sana natin tatalakayin ay medyo mga light issue, yung mga issue na pwedeng magpangiti sa ating mga kababayan. Pwede pa rin ba natin gawin yun, Nelson? Pwede naman. Oo. Hanggat maaari sana. Opo. Dahil Pero, siyempre, kinakailangan magkaroon naman sila ng parang reprieve dun sa Aha. palagi na lang Ayun puro madudugo ang pinag-uusapan. isang buong linggo kong na talaga namang ang issue nagsasaling bayan di ba? Bago sana mag-weekends, bago mag-Sabado, at least yung Biyernes ng hapon nila, nag-iwan tayo ng ngiti sa ating mga kababayan ko. Oo. Malay mo naman na baka makatalakay naman tayo na makapagbibigay sila ng konting, mabigyan natin ng konting ikangingiti nila. Ayan, oo. Ayan. Pangitiin natin sila. Marami na pong naghain ng mga kandidatura ngayon, Kong, na ang mga kandidatura ay di malaman kung saan sektor ng lipunan ng galing. Meron po mga kakatwa at meron po namang iba yung nakakainis. Sino ba mga bagong naghain ng kandidatura ngayon, Nelson? Wala akong listahan Wala ka dito. bang listahan? Pero Bakit nabanggit mo naman yung nakakainis, Jen? Kasi yung iba ba, Kong, na kung sino, yun bang natuwa lang. Alam niyo naman, di ba, ang Comelec, Kong, kahit sino maghain ng kanyang kandidatura, tinatanggap nila lahat. Di ba? At pagkatapos aralin nila kung sino ang nuisance candidate at sino talaga may kakayahan at tumakbo sa pagiging senador, yun po ang nakikita natin mula nung unang araw hanggang sa ngayon. Paano naman? Wala silang choice kung hindi tanggapin sapagkat yung mga requirements naman kasi para ikaw ay makakandidato Opo. ay nakasaad naman talaga sa mga tuntunin dyan na kinakailangan ikaw ay merong residensya Opo. ayon dun sa hinihingi conforme kung ano yung tinatakbuhan mo, di ba? Oho. Kung ilang taong gulang ka na at kung ikaw ay marunong magbasa o kaya sumulat. Oho. Hindi naman sinasabi ro na kapag ikaw ay marunong magbasa, kinakailangan naiintindihan mo pa yung binabasa mo. At kung ikaw naman ay marunong magsulat, nababasa mo naman yung sinusulat mo. Wala namang sinasabing ganun. Basta marunong ka lang magbasa at magsulat. Oho. Yun lang yung
requirements. Yun lang yung threshold, sabi nila. Opo. Pangunahing requirements para ikaw ay makapaghain ng iyong certificate of candidacy. Well, kayo na nakita ko, isa sa mga prominente, si Mayor Abby Binay, naghain na ata ng kanyang kandidatura. Sa COMELEC. Sino pa ba? Wala dito sa listahan natin eh. Wala ka rin ba sa listahan mo dyan? No? Wala. Pero anyway, ang sigurong ipinag-uusapan din ngayon, Kong, ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Oo. Na dahil sa sobrang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado, Kong, Baka tumakbo senador. mukhang yun nga yung gusto. mukhang yun nga ang Yung nangyari. sinasuggest namin. Oo. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election bilang alkalde pa rin ho ng Bamban Tarlac. Oo. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship, Kong, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang Grounds na ba yun, Kong? sabi ng Department of Foreign Affairs. Kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansela yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, Opo. nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Oo, tama naman. Oo. Pagka maganyang question ng nationality. Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, kaukulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? Ayun. Oo nga. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako Yes. hindi po ako alien. Ako po ay ako po ay Pilipino. Ayun nga, oo. Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang isinampang kaso sa kanya at kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino, Kong. Di ba? Si Alice Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay Ayun nga. na hindi siya Pilipino. Okay. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Opo. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Noong nakaraan, apo. Oo. Baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Oo. Saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang hakbang na yan na gagawin. So wala kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya'y maghain ng kanyang certificate of candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon Opo. na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Dun po sa statement naman ng COMELEC na kasi ang daming nagpapal dyan, gaya na sinabi mo, no? Na mga COC, yung iba ay tatakbo ng pagkasenador. Pero kasi dati tanggal ng COMELEC eh. Basta sinabi nila ito, walang kapasidad tong mga kampanya. Pero ngayon, ang sabi na ng COMELEC, hindi na pwedeng tanggalin nang dahil lang sa mahirap yung tao dyan. At walang kakayahang mga kampanya ng nationwide dahil meron ng online media, Kong. Hindi kasi, meron naman kasing batas kasi na kinakailangan mapatunayan mo na ikaw ay may kakayahan na mangampanya at ipakita mo sa mga botante
na meron kang matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang inihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Ay, kikilatisin ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang hinahangad. Kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. Oh, may mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? Oh. May sagot doon, yes or no eh. Yes. Ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga na-convict na siguro. Ganun ho ba? Ay lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Yung mga COC. So, ang COMELEC, ang gusto ay ang mga tao, tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman merong kakayahan na kasi ang sa korte meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Judicial cognizance yung mga yan. Yan palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1 New Year's Day. Kukuha ka lang ng kalendaryo. Ito po, Your Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, i-screenin na nila. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen eh? Dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan i-renounce mo yung isa. Yung isa? Oo. Hindi mo pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Paano magiging 100%? Yung kalahati, dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Hindi ba? O kaya naman, mamamayan ka ng Malta. O kaya, Kazakhstan. Kailangan mo 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, hindi ba? Pananagutan ko. Pero ano ho ba yun, Kong? Sabi, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun. Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. Yan, opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, o yung isa dual citizen. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, na kinakailangang patunayan pa yon. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita. Abay, kinakailangan vigilant naman sila. Alam nga namang payagan mong lumaban pagkatapos pagka na-elect ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo case? Doctrine, opo. Hindi dapat aplikable yun doon. Palagay ko, kung mo ikaw ay... Ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan sa pagsasagawa ng tunay at tapat